7 days na lang ang ating pag-aantay at malalaman rin natin kung ano na ang nangyari sa ratified bill na term setting bill. Hello, good morning! Isang maulang araw ng Lunes sa ating lahat mga kapobre. So ngayon po ay July 21 na po. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So mayroon na lang po tayong 7 days. 7 days na lang ang ating pag-aantay at malalaman rin natin kung ano na ang nangyari sa ratified bill na term setting bill. So yan po ang ating pagkaabangan mga kapobre. Malapit na lang, ilang araw na lang. Pero bago yan, pag-usapan muna natin tong panawagan ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na Pangulo na si PBBM na sana pirmahan na daw yung term setting bill na pinasa nila. Matatandaan natin mga kapobre na na-ratified sa bicameral report ang panukalang batas na yon June 11. Dapat nga na-transmit kaagad yan, pero ang nangyari July 11. Tinanong ng isang reporter si Palace spokesperson Attorney Claire Castro patungkol doon kung ano nang nangyari sa term setting bill. Pero ang sagot ni Attorney Claire is wala pa daw natanggap ang Pangulo na panukalang batas. Mantakin nyo mga kapobre, June 11 pa na ratified ang panukalang batas na yon, pero hanggang July 11 ay wala pa daw natanggap ang palasyo. Kung totoosin mga kapobre, from June 11 to July 11 is 30 days lapse na yon. Kaya yon ang ating inaabangan na mag-lapse na intulo ang panukalang batas. Pero nakakalungkot po mga kapobre, eksakto 30 days nag-announce ang palasyo na wala daw silang natanggap na panukalang batas. Kaya napakalaking question mark po mga kapobre kung bakit nagkaganon. At July 15 mga kapobre, yun po, in-announce na ng in-announce na ng COMELEC na nandoon na daw sa opisina ni Presidente ang panukalang batas at sila daw mismo ay pinadalhan na ng kopya para magkomento. So ito po mga kapobre, ano kayang mangyari sa magkakapatid na to? Parang personala na to eh. Kasi nga kung matatandaan natin mga kapobre, noong nakaraang eleksyon, midterm election, ay kasama po si Senator Amy Marcos sa lineup ng alyansa. Pero hindi sumama si Senator Amy Marcos sa kanilang mga kampanya. Bagkos ay pumunta kay BP Sara at doon siya humingi ng endorsement. Kaya nagkalit-silitsi ang alyansa. So ilan lang yung nanalo sa alyansa. Kaya kung totoosin, hindi naniwala si Amy Marcos na kaya ni PBBM na ipanalo ang kaniyang mga pambatong mga kandidato, kaya hindi siya sumama. Muntik-muntika na ngang matalo si Senator Amy Marcos kasi pang 12 po siya. Buti na lang siguro nadala sa endorsement ni BP Sara. So ito na po, dahil nga ang nangyari, ang siste, si Senator Amy Marcos po ang author niyan, yang pagpalawig ng termino ng mga barangay opisyal. Ang layunin ng batas na yon ay i-postpone at mangyayari ang barangay election sa November 2, 2026 na.
Yun ang kanilang napagkasunduan. So approve at ratified na. Ang problema, hindi po pinansin. Hindi po pinansin ni Pangulong Ferdinand Marcos ang panukalang batas na yon. Kaya nanawagan na si Senator Amy Marcos na pirmahan na daw. Pero wala pa rin. Si Bagcos, si PBBM ay nandoon ngayon sa US trip niya. Martes pa uwi. Iwan ko lang kung mapirmahan na yan. Pero hanggang wala pang batas, ang masusunod po ay December 1, 2025 barangay at SK election. Antay-antay muli tayo mga kapobre. Gaya ng sabi ko, 7 days more to go. Malalaman din natin yan kung tuloy o hindi ang barangay at SK election. Panigurado, July 28, i-announce yan ng Pangulong Ferdinand Marcos. Hanggang dito na lang po. Bye-bye. God bless. I love you all. This is your Pobreng Mapalad Vlog. Please like, support, please subscribe. Bye-bye. God bless.